Hello na naman mga ka-Instarview para sa mga laging nade-declined ang kanilang loan application ngayong 2026. Ayan, sana panoorin nyo yung video na ito. Paano natin i-fix yung problema na yan, yung puro declined, para sa susunod naman application nyo maaprubahan. Nakaka-frustrate din talaga, lalo na kung urgent ang kailangan mo na pera. Pero don't worry kasi hindi ibig sabihin na end of the world na yan mga kabeshi sa. Madalas kasi may mga simpleng dahilan kung bakit nade-decline yung loan application natin at may mga paraan din naman na pwede nating gawin para maaprubahan nga ang next loan application natin. Kaya nga sa video na ito ay pag-uusapan natin yung mga common reason bakit nga ba nade-decline yung loan application ng isang borrowers, ano yung mga step by step kung paano ayusin, at syempre yung mga tips para mas mataas yung chance na maaprubahan ang inyong next loan application. Kaya perfect ito kung madalas kang nade-decline, di ba? Sa pag-apply sa Tala, sa BillEase o sa One Hand at sa iba pang loan app na legit o kahit sa mga banks nga at mga lending companies. Bakit nga ba nade-decline kasi? Ang common reason ay yung meron tayong incomplete or inconsistent information, mali yung spelling ng pangalan, o di kaya iba sa ID. Okay, iba yung nilagay mo sa application form and iba din yung nakalagay sa ID. Ang number 2 na reason kung bakit nade-decline yung loan application natin ay meron tayong bad credit history. Yung meron tayong unpaid loans or overdue loans sa iba't ibang mga lending, financing, or maging sa mga bangko. Kaya talaga mga beshies, kung meron kang bad credit history at na-report na nga o meron kang negative records nga sa CIC or sa iba't ibang mga credit bureaus, talagang madedecline yung loan application mo kasi isang click nga lang yan sa CMAP kung sa bangko ka may mga unpaid loans or past due loans, 'di ba? Sa mga ibang financial institution naman, pwedeng sa CIC na report yung pangalan mo. Kaya isang click nga lang ay makikita kung meron kang hindi nababayaran na utang or yung mga delinquent account. No? Kaya possible talaga na madedecline yung loan application mo. Next, yung napakarami tayong mga active loans. Possible talaga na madecline yung loan application mo. Kunwari, gusto mong umutang sa isang pautangan online na legit, pero pagka-check nila sa CIC or kay CMAP, marami tayong negative records nga or napakarami kang utang pa sa ibang mga lending companies or yung mga financial institutions o di kaya sa mga bangko, di possible na i-decline talaga nila yung loan application mo kasi syempre, ang tingin nila mahihirapan ka sa pagbabayad ng yung monthly amortization ng yung due dates kapag sabay-sabay or dadagdag pa sila na utangan mo, no? Next, no clear source of income. So, yung pag-a-apply kasi, makikita kung saan galing yung pera mo or dun sa application form. At kung wala tayong may de-declare na talagang klaro na pinanggagalingan ng ating source of income, yung ITR o di kaya payslip o di kaya COE, yung mga business permit nyo, wala kayong maipapakita na ganon, lalong-lalo sa mga bangko or kung sa bangko kayo utang, possible nga talaga na ma-decline yung loan application mo kasi iisipin ni bangko paano to makakabayad kung wala siyang clear source of income na may declare. Next nga, suspicious activity, no? Duplicate account or yung mga fake information. At kung napapanood nyo yung mga previous vlog ko, maraming paraan si bangko para malaman nila kung fake ba yung mga details na nilagay nyo sa application form at kung marami ba kayong mga duplicate accounts, no? Minsan, paulit-ulit kang nag-apply, wala kang natanggap pa na feedback, tapos nag-re-apply ka ulit o di kayo sabay-sabay or marami kang ina-applyan na bangko or yung mga lending or financing companies na nagpapautang, di parang napaka-suspicious din talaga or pwede nating masabi na suspicious activity na magiging reason para i-decline nila yung loan application mo. Ang next nga ay yung age issues or yung edad. Okay? Masyadong bata, below 21. Kahit sabihin natin na 20 years old ka, malaki yung sahod mo like nasa 30,000 or 40,000. Pero kung hindi ka pa rin kasama sa age bracket na pwedeng umutang sa isang pautangan online, no?
ay possible talaga na i-decline nila yung loan application mo. So make sure kung ang sabi ng isang bangko o lending or financing company na ang edad na pwedeng umutang sa kanila ay 21 to 65 years old, pero yung edad mo ay 20 or nasa 67, abay huwag ka na munang umutang kasi sayang lang yung effort mo. Madedecline lang din. Okay? Ito na nga mga kabeshis, step 1 na dapat nating gawin, basahin yung declined message. Halimbawa, meron kang nautangan, tapos na-declined yung loan application mo, syempre, magme-message yan sa'yo. So, kailangan mong basahin kung bakit na-decline ka. Kasi yung ibang mga yung ibang mga nagpapautang naman, sinasabi nila kung ano yung mga reason kung bakit na-decline si borrower. At kung wala, pwede kang mag-message sa kanila or tumawag sa kanila or kung saan ka umutang para itanong yung reason kung bakit na-decline yung loan application mo. At kung na-decline yung loan application mo doon sa isang inutangan mo, huwag mo agad ulitin mag-apply. I-check mo nga yung SMS, email, or app notifications kung ano yung reason kung bakit ka na-declined. Kung walang reason, ayan, pwede kang magtanong nga sa customer service nila like, "Hi po, gusto ko lang malaman kung ano yung reason kung bakit na-declined yung loan application ko." At least, alam mo kung saan ka nagkamali. Number 2, i-double check natin yung information. Bago ka pa umutang mga kabeshis, i-double check mo yung information like yung pangalan, birthday, address. Dapat tugma sa ID mo yung mga nakalagay sa application form. Yung employer or trabaho, dapat legit din. As much as possible, pwedeng ma-verify. No consistency, gumamit ka ng parehong details across all apps. Okay? Ang pro tip natin dito is that kahit maliit na typo kasi, pwede maging dahilan ng declined. Step 3, ayusin ang credit record. Okay? Kung meron tayong mga unpaid loans dati, malaking minus kasi talaga yan at talagang malaking factor ito para i-decline ng inuutangan mo yung loan application mo. Kaya kung meron kang mga unpaid loans noon, as much as possible, bayaran mo muna, mag-request ka ng settlement kung hindi pa kaya at mag-antay ka ng 30 to 90 days bago ulit mag-apply para ma-update nga yung mga details mo, yung account mo sa credit bureaus. Ayusin mo yung credit records mo. Kaya nga lagi akong sinasabi na sa mga inuutangan natin, lalong-lalo sa mga bangko or sa mga legit na nagpapautang online, as much as possible, magbayad po tayo on or before yung due date kasi makikita talaga nila kung hindi maganda yung naging payment natin doon sa mga nautangan natin. Next, magpakita ka ng proof of income. Hindi sapat kasi na may GCash ka lang, okay? Dapat meron tayong payslip, lalong-lalo kung ang inuutangan mo ay bangko o di kayong mga legit nga na nagpapautang online, dapat meron kang maipakita na payslip, COE kung employed ka, screenshot ng e-wallets mo like GCash, PayPal, or Maya kung freelancer ka, and DTI permit kung meron kang small business, di ba? At yung mga receipt kung food delivery or online selling. Doon kasi na ipapakita mo na meron ka talagang source of income at meron kang pambayad sa possible na magiging monthly amortization mo. At mas may tiwala kasi ang lender kung may stable cash flow ang isang borrower. At number 5 nga, iwasan natin yung sabay-sabay na application. Kapag sabay-sabay ka kasi nag-apply sa 5 loan apps, red flag talaga yan. Kasi nga, AI na ngayon yung gumagana. Mabilis na lang talaga ma-detect kung meron tayong sabay-sabay na application. Mas maganda, mag-apply ka muna sa isa or dalawa, then antayin mo yung resulta kung decline, tsaka ka mag-apply sa iba. Okay, ayusin natin lagi yung profile bago mag-apply. At tandaan kasi natin na patience equals higher approval rate. Ang step 6 natin, use real consistent details. Sabi ko na nga, AI na ang nagve-verify sa apps ngayon, okay? Kung fake info yung nilagay mo, talagang auto-declined yan. Kasi magaling nga ang AI, di ba? Kaya mas maganda ilagay mo yung real name, legit number at yung address na match sa bank or GCash account mo. Wait before reapplying. Huwag agad mag-apply bukas after mo na ma-declined ngayon. Mag-antay ka ng 7 to 15 days kung sa loan app ka nag-apply or umuutang, nagtatry na umutang. Then ayusin mo nga yung profile mo habang naghihintay at clear mo yung cache or reinstall app if needed. Okay? Ganun lang naman yung mga dapat nating gawin kapag laging declined yung loan application mo, di ba? Ayusin natin yung ating credit history at gumamit tayo ng tamang details, di ba? Mag-provide ng
proof of income, no? Ayun nga mga kabeshis, bonus tips lang para sure approve, di ba? Gumamit tayo ng active na SIM number, hindi gamit sa ibang loan apps, no? Huwag tayong mag-duplicate ng account. Kapag umutang tayo, mag-start muna tayo ng small like 500 to 2,000 loan para ma-build yung trust. Always pay on time para tumaas yung credit limit mo. Kaya nga, kung lagi kang nade-decline, basahin mo yung reason kung bakit declined yung loan application mo. Ayusin yung info at maging consistent. Bayaran yung mga overdue loans kung meron or yung mga unpaid loans. Mag-submit ng proof of income. Huwag sabay-sabay mag-apply. Use real details only at wait bago mag-re-apply. Ayun nga mga ka-interview, hindi ibig sabihin na na-decline ka, wala ka ng chance. Minsan kasi talaga, kailangan mo lang mag-adjust, maging honest, at maghintay ng konti. Kaya kung nakatulong sana yung vision na to or yung tips na to sa inyo, i-share nyo na rin sa mga kakilala nyo na laging nade-decline sa kanilang loan application. At tandaan natin ha, mangutang ng responsable at siguraduhin na swak sa budget mo bago ka mag-apply. Kaya mga ka-interview, ikaw ilang beses ka na bang na-decline at anong apps yung inutangan mo na na-decline ka? Sana i-share mo na rin yan sa baba, sa comment section. Baka yan ang next topic natin. And thank you for watching at see you sa aking next vlog. Bye!